Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may grabe shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Ito po ay sariwang balita ho mga ka-action about po ito sa naging pahayag ni Ferdinand Topacio po kung siya ang abogado ni Kibuloy. Kasi siya po ang grabe ngayon magngaraw-ngaw. At ito po mukhang kabado na po ito si Topacio po. Kasi sabi niya sa interview kung may witness na daw ito si Senate Risa Hintuberos, mag-ingat na po tayo. At ito daw si Senate Risa Hintuberos ay may kasong wiretapping. At bakit daw hindi ito dinadala sa Supreme Court? Bago ho tayo maghimay-himay at magbigay ng ating mga opinyon, panoorin muna natin ang nasabing video. May demanda siya ngayon for bribing witnesses in the Pharmalia investigation. Yan ay pending yan sa Ombudsman. So, pag sinabi ni Senator Hontiveros na may witness siya, mag-ingat na tayo. Well, actually, these latest developments are not unexpected. Kasi, di ba, I think it was early this year na nag-umpisang umaungaw yung leftist bloc sa House. Sina Representative Arlene Brosas na dapat ng imbestigahan, etc. Ngunit ang tugon ko nga po kahapon ay hindi po lugar ng Senado to determine the guilt or innocence of anyone with respect to a crime. Ngayon, yung sinasabi ni Senator Hontiveros na ito daw ay in aid of legislation, palusot lang yun eh. Kung ang sinasabi niya yung expanded anti-human trafficking law, last year lang yun inamyendahan eh. Nilagyan ng susog yung batas na ipinasa noong 2003. Ibig ba niyan sabihin nung sinusugan nila yon last year, hindi nila nakita lahat ng anggulo. So, what is she saying? At yung privilege speech niya, klarong-klaro naman na ang gusto niya ay dalhin lamang itong kasong to sa Senado, hindi para magkaroon ng bagong legislation, kundi puro hiyain, ibuli, kung sino man ang gusto niyang ibuli. Sapagkat ang Senado po ay hindi korte. Sinabi na po yan ng Korte Suprema. The Senate is not a court, it is not the police, it is not an investigative agency. Its job is to legislate. In the same way that courts cannot legislate, the Senate or the House cannot determine the guilt or innocence of anyone. Yung privilege speech niya, sabi niya gusto niyang malaman kung totoo o hindi yung sinasabi ng witnesses. Ngayon, ang problema kay Senator Hontiveros, katulad nga ng sabi ko, ang sama ng kredibilidad niya pagdating sa witnesses. Kung natatandaan nyo noong 2017, yung Kian de los Santos, may nagreklamo po mismo sa amin, sa VACC, yung tatay ng isang witness na kinuha daw ni Risa Hontiveros, yung anak niya. Yung si Risa Hontiveros, may kaso yan sa Pasay Court ng anti-wiretapping na dinimanda siya ni dating Secretary Vitaliano Aguirre. May demanda siya ngayon for bribing witnesses in the Pharmalia investigation. Yan pending yan sa Ombudsman. So, pag sinabi ni Senator Hontiveros na may witness siya, mag-ingat na tayo. At bakit ayaw niya? Ito kung totoo man ang sinasabi nitong mga witnesses na to, etong hamon ko kay Senator Hontiveros, di tulungan ng tanggapan niya na mag-file ng kaso sa korte. Bakit sa Senado? Ang problema, gusto niyang dalhin sa teritoryo niya kasi a senator cannot be held to account in any other place. Except for the Senate, for any acts done, kahit anong abuso roon, din niya siya pwedeng demanda. Gusto niya yung lugar na doon may advantage sila, may home court advantage sila because the rules of evidence are not strictly applied. Pwede mong pa-contempt yung witnesses. Ibig sabihin, dinadala niya yung kaso sa isang lugar na lamang siya kasi mahina yung kaso niya. Ba't hindi sa hahukuman? Doon talaga ang dapat. So, Senator Hontiveros, kung talagang matibay yung kaso mo, I'll see you in court. Otherwise, duwag ka kung dadalhin mo lamang sa Senado yan. So, yun na ho mga ka-action, mga kakamping to, napakinggan na po natin at napanood na po natin ang dinaldal ni Topacio.
Kung ito ang maging abogado ni Kibuloy at matalo si Kibuloy, sabay-sabay ito na magtatago. 'Di ba? Mawalang galang na ho sa inyo, attorney, about sa inyo po ang mga sinasabi. Doon sa sinasabi mong wiretapping, nasaan po? Napatunayan ba si Senator Risa? Kung may kaso po siya, edi sana napapanood na po namin siya na iniimbestigahan sa Kongreso o Senado o Supreme Court. Hindi naman po namin napapanood dyan. Ibig sabihin, ang wiretapping na yon is mahina ang ebidensya. Hindi nga siya naimbitahan para interviewin, para imbestigahan. Diba? Ano to? Yun lang ba yung mga pangbato nyo? Para maano si Senator Risa Hintuberos? Alam mo, Atty. Topacio, taong bayan na ang may gusto na usigin ng batas. Ito si Pastor Kibuloy. Oo, diba? Ngayon, aminado ka na. Kapag may witness ito, si Senadora Risa Hintuberos, ay mag-ingat na kayo. Sa'yo nang galing bunganga yan, hindi sa amin ha. Klarong-klaro po, mukhang kabado ka na yata. Diba? At doon sa ginangal-ngal mo, na bakit hindi dinadala sa Supreme Court, attorney ka pa naman. Akala ko ba, sumusunod tayo sa due process? Diba? Matagal na po yan ginagawa ng Senado na dyan iniimbestigahan. Bakit nang si Kibuloy nang isasalang dyan, bakit sobra yata ikaw umalma? Diba? Bakit? Hirap na hirap ka ba dipinsahan si Kibuloy? Ha? Wag po kayong mag-alala. Dahil ang witness po ni Senadora Risa Hintuberos sa mga testimony nila ay sigurado at yun po ay maninindigan hanggang sa huling pagkakataon o huling laban para manaig ang katotohanan. No? Huwag nyo sabihin nyo panliling lang. Anong panliling lang yan? May nagpakita nga ng mukha si Arlen Stone, di ba? Panliling lang ba yon? Totoong testigo ho sila. Dahil ang isang tao, kung fake lang ang ginagawa nila, hindi yan magpapakita ng mukha. Pero si Arlen Stone, matapang na nagpakita ng mukha habang sinasabi ang kanyang dinanas nung nandun pa siya kay Kibuloy. Di ba? At ano po yung sinasabi yung kredibilidad na masama ang kredibilidad ni Senator Risa Hintuberos? Patunayan nyo muna. May mga ginawa bang mali? May mga kaso ba ito si Senator Risa Hintuberos? May mga gimpang red tag ba ito? Para sabihin nyo masama ang kanyang kredibilidad? Topacio, nagpapahalata ka na parang wala ng lusot ang manok mo. Diba? At balikan natin itong sinasabi mong dadalhin sa Supreme Court. Alam nyo, kahit hindi man ako abogado, pero nag-aral po ako kung paano ang due process. Diba? At least nag-aral man ako ng pulis. Ilang beses ko na pinagyayabang yan dito. Hindi nga lang ako naging pulis. Kaya alam ko konti kung paano ang pagproseso ng batas. Diba? So, una-una, kapag kumpleto na yan at mapatunayan ang mga ebidensya, may ipipresent na si Senator Risa Hintuberos, dudulog po ito si Senator Risa kung hindi sa DOJ at sa mga NBI. Ngayon, sila naman ang magpapalo up ng investigasyon. And then kung okay na, bago po dalhin sa Supreme Court at dyan mo hintayin at dyan ka magdepensa. Huwag ka munang maging madali dahil aabot po ito ng Supreme Court. Oo. No? O kayo mga ka-aksyon, anong masasabi nyo? Kabado, hindi? No? So yun lang ho mga ka-aksyon, no? Gin-share ko lang po sa inyo ang latest update about dito sa controversial at malaking issue po na kaso ni Kibuloy na kinakarap ngayon na inuusig na ng Senado at Kongreso, di ba? So, yun lang ho mga ka-aksyon, mga kakamping vlog, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone. Beautiful.